Nako, mga sangkay, nagkakabistuhan na itong si Rodante Marcoleta. Binisto mga sangkay ng isa pong abogado. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At eto, pag-usapan po natin ngayon itong matinding pasabog ng isa pong abogado patungkol po kay Marcoleta. Bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman kung gusto mong mapabilang, sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga ang nangyari mga kababayan. Itong isang abogado, ayan po mga sangkay, kinanta po itong kalokohan di umano ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi kung maaalala nyo mga sangkay, mayroon po siyang pinadala no, na isa pong sinasabi na testigo. No? Mayroon pong pinadala doon na sinasabi ng iba, kay galing daw kay Marcoleta, mga sangkay ang taong yun. Well, I don't know guys kung ano talaga ang totoo doon. Pero, ito na nga pong nangyari. Maraming peke sa kanyang salaysay. Sa umpisa pa lang, peke na mga sangkay. Alam mo kung bakit? Ito, panoorin po natin kung paano tinutuwid ni Marcoleta mga sangkay ang kalukuhan ng isang taong naglatag ng testimonya. Bawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa salaysay? Okay, yan po. Tinutuwid po nila, di ba? Halimbawa lang, totoong peke yung notaryo. Which is totoo naman na peke po talaga. Wag na po nating gawing halimbawa. Talagang totoong peke. Wala po talagang original na notaryo po doon mga sangkay. Pineke nila. At ngayon, kinaladkad doon po sa Senado. Ang problema, nagkalat po sa Senado. Sa mismong hearing, ang dami pong bale-balentong na statement. O ngayon, ito ang sagot ni Marcoleta. Panuurin nyo kung papaano niya mga sangga iti-twist na parang pagmumukhaing tama yung ginawa ng taong yun. Oo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa mga tweet, kahit na walang notaryo yun. Okay. Din yung loko. Okay. Kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Okay. So, kahit daw peke yung notaryo, hindi nawala yung saysay ng kanyang testimonya. Ngayon, ito yung sagot. Pero ang problema is credibility. Yun yung problema. Credibility. Nagiging questionable ang buong testimony. Ito lang ang tanong ko. Bakit pa kailangan mag-present ng fake notaryo? Yan yung tanong. Bakit kailangan magpresenta pa ng peking notaryo? Senator Rodante Marcoleta, baka may sagot ka dyan. Napakadaling magpanotaryo. Libo-libo ang notaryo sa bansa. Kita nyo na. Libo-libo pala yung notaryo sa ating bansa. Bakit kailangan pang pekein? Sa umpisa pa lang peke na eh. Paano paniniwalaan yung statement na yun kung sa simula pa lang, pinake news niya? Alam nyo, yun problema sa atin mga sangkay. Kaya po ang daming problema, ang daming palusot, ang daming nakawan sa bansa natin. Dahil sa umpisa pa lang, mali na. Mali na sa umpisa pa lang eh. Ito seryosong bagay ito. Kasi mga sangkay, nag-iimbestiga ngayon patungkol po dito sa mga katiwalian na malala ng Diyos Bio Marimar. Sobrang tindi na ito. Tapos mga sangkay, sasabihin lang na parang okay lang yun. Sa umpisa pa lang, mali na.
alam nyo na yung kahantungan yan. Mali din. Diba, mga sangkay? Meron nga 200 pesos lang ang singil eh. Kita nyo? 200 pesos lang yung singil. Alam naman nilang binabantayan ng buong bansa ang Senate hearing. Correct. Bakit gumawa pa din ng kalokohan? Mhm. Kasi may masamang balak at may criminal mind. Ayan na ha. Yan po At yung... ngayon na nahuli, sasabihin na wag na lang pansinin. Ngayon na nahuli. Nung nahuli, wag na lang pansinin. Masamang balak at may criminal mind. At ngayon na nahuli, sasabihin na wag na lang pansinin. Pwede ba yun? Mhm. This is obviously an intentional act of forgery. We cannot turn a blind eye on this. Ito nga ang ugat na problema eh. Kaya tayo nananakawan ng bilyon-bilyon kasi paulit-ulit tayo nagbubulag-bulagan. Ito na naman, niloloko na naman tayo. Papabayaan na lang ba natin? Di ba? Wala nga. Yan lang kasimple, mga sangkay. Di ba? Sa una pa lang, mali na eh. Kaya tayo laging naloloko. Kaya po tayo humahantong sa malaking problema. Kasi nagpapaloko din po tayo. Kita nyo mga sangkay kung paano nila inuuto yung taong bayan. Okay lang pala yun. Sa simula pa lang mali na eh. Sa simula pa lang peke na eh. Ay naku po mga sangkay. Ito, ulitin natin yung sagot niya. Gumawa pa din ng kalokohan. Kasi may masamang balak at may criminal mind. At ngayon na nahuli, sasabihin na wag na lang pansinin. Grabe, no? Kasi ganun yung punto mga sangkay. Parang wag na pansinin yan. Okay na yan. Ganun na lang yun. Kahit peke, okay lang. Tapos, nanumpa pa po, anak ng tokwa, nanumpa sa isang peking statement. Tapos ngayong gusto nila Marculeta na maliwala ang taong bayan na ayos lang yun. Kahit wala pong notaryo, okay lang. 'Di ba? Ibang klase. Senador po yan. Mambabatas po yan, mga sangkay. Kaya nga po tayo paulit-ulit na lamang po, mga sangkay, humahantong talaga sa ganitong klaseng sitwasyon. Kasi may mga tao pong nanloloko. At marami naman po sa atin ay nagpapaloko. Kita nyo to ha? Peke na sa umpisa. Itutuwid pa rin. Paano kung hindi nahuli? Kasi nabisto mga sangkay na peke pala yung notaryo eh. Nung nabisto, okay lang yan. Naklang toko mga sangkay. Yan ang problema talaga sa Pilipinas. May mga elected officials po tayo na manloloko. Kita nyo mga sangkay? Kung paano tinutuwid yung mali. Mali na nga, pipilitin pa pong ituwid. Anak ng tokwa. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.